Sa kabila ng ilang napaulat na tensyon na iproklama na ang nanalong kandidato sa ilang probinsya sa Luzon. Sa norte, marami pa rin ang mga veterano na nasa politika at mula sa iisang pamilya. Magbabalita si Rainiel Pawid. Sa botong higit 130,000, muling makakabalik sa Kapitolyo ng Abra si dating Governor Takit Bersamin. Huli siyang nanungkulan sa pagkagobernador mula 2007 hanggang 2016. Sa muling pag-upo sa pwesto, uunahin niya raw ayusin ang provincial hospital. When we opened that is 150 beds, na downgrade sa 50 lang. Because yun nga, walang mga doctors, wala na. Naiproklama namang vice-gobernador ang kanyang pamangkin na si Ann Bersamin. Nanalo naman sa pagkakongresista si J.B. Bernos na naging alkalde ng Bayan ng La Paz. Mensahe niya para sa lahat ng nakatunggali. I am reiterating my call for reconciliation. We need it so bad here in the province of Abra. Time and again, we were painted as yung pinakamagulo during elections. So again, I am extending my hand of reconciliation. Sa kabila kasi ng matiwasay na proklamasyon, nabalot muna ng takot ang araw ng eleksyon sa Abra. Sunod-sunod na putok ng baril ang sumalubong sa pagbukas ng botohan sa Barangay Sagap sa Bangged. 2 lalaki ang tinamaan ng bala. Ayon sa nanay ng isa, posible raw na napagkamalang itong private army ng isang politiko. Gusto ko lang po mabigyan sanang siyang pagkabaril ng anak ko po. Naoperahan na sa balakang ang kanyang anak habang tama sa balikat naman ang tinamo ng kaibigan nito. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Nag-viral din ang video sa mga polling center sa Abra kung saan ang poll watcher ang bumoboto para sa iba. Sabi ng COMELEC, bawal kung hindi sila relative. Tinawagan ko si EO para sabihin kay COP kung ano yung nangyayari as reported in the video. At initially, napahinto naman yon. Ibig sabihin yon na yung mismong butante nang nagsulat. Sa Kapitolyo naman ng Ilocos Norte, prinoklama si Governor-elect Cecilia Araneta Marcos, Vice Governor-elect Matthew Marcos Manotoc at Congressman Sandro Marcos para sa kanyang ikalawang termino. Parehong unopposed ang magpinsan. Sa usapin patungkol sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte, ayon kay Kong Sandro, the process of impeachment was voted on in the lower house already, so on my part, there's nothing more for me to say. In terms of what the process will be in the upper house, you'll probably have to ask the Senate President. I believe he's made his intentions clear. Sa Cavite, pamilya Revilla at Remulla ang nanguna sa botohan. Uupo na bilang governor ang bunsong anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na si Abeng Remulla, habang ang bunsong anak ni Senator Bong Revilla na si Ram Revilla ang vice governor. Our job here is to make sure that we forge our own paths, create our own legacies, while taking into consideration the steps that our forefathers have done before us. So, syempre, it's big shoes to fill, but we're ready to do it. We're ready to work hard and to prove everyone that we're here and we're gonna be here for a while. Wagi naman sa pagka-mayor ng Bacoor si Strike Revilla at Vice Mayor na si Rowena Bautista. Wagi rin bilang congressman si Jolo Revilla sa 1st District at Lani Mercado Revilla sa 2nd District. Sa mga Remulla, ang 2 pang anak ni Justice Secretary Boying Remulla na si Ping Remulla ay uupo bilang 7th District Congressman at Vice Mayor naman ng Naik si Jacinta Remulla. Habang sa Dasmariñas, wagi si Jennifer Barzaga bilang mayor. Vice Mayor naman ang anak niyang si Third Barzaga. Ang isa pang anak na si Kiko Barzaga napasayaw at pasuntok-suntok pa ng manalong congressman sa dating pwesto ng namayapa niyang ama. Walang masyadong magbabago. We'll still continue the current programs that we have in Congo. And secondly, I'd also like to create more neutering programs for stray animals. Na citizens arrest naman ang 2 lalaki at isang babae sa Pugo, La Union dahil umano sa vote buying. Nasabat sa kanila ang mga laminated ID, sample balot at pangapera. Sinampahan na sila ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.